Siyempre, ang pinaka-tema po ng atin pong year na ito, ng year 2021 is loving God. Loving God with all your hearts. Mamahalin natin ang Panginoon. No? Yun po yung pinaka-tema natin ngayong taon na ito. At this January, tinitignan po natin yung buhay po ni King David, kung paano po siya nagmamahal sa atin pong Panginoon. And last time, we've been talking about a heart after God, and then a willing worshiper. Then, God wants a pure heart, kasi sabi natin, no, paano ba nagmamahal tayo kay Lord ng gusto, no? Gusto natin mahalin. Pero, meron requirements sa Lord para mas makita niya talaga yung pagmamahal natin. Yun yung ating pong pure heart. And, last time, praise God, at naintindihan po natin to. Ngayon, we are ready. No, we are ready to be, no, God's worshiper, no? Worship God alone. Parang iba yata yung sinet kong title. Pero ayun po. Ang title po talaga niyan is God, our all in all. Balitan ko lang po. Ayan. God, our all in all. Ayan. So, ito po yung ating pong title ngayon talaga ay God, our all in all. So, ngayon po ay nakikita nyo na? Kita nyo ba? Ayan. Okay. So, yung pa rin, loving God ang ating pong pinaka-tema. At ngayon po ay tingnan po natin, no? Napakaganda na mas alam natin, naiintindihan natin yung standing natin sa harapan ng Lord. At ano nga ba si Lord, 'di ba? Makilala talaga natin kung sino ang ating pong Panginoon. Nang sa gayon mas lalong maglalim yung ating pagmamahal sa kanya. Kaya sa oras na ito ay tingnan po natin ano nga ba yung panukala ng Panginoon, ano yung sinasabi ng Lord, at ano yung gusto pang makita sa atin ng Panginoon kasi gusto natin mahalin pa siya. Okay, so ang ating scripture reading, ako na lamang po, maikli lang naman ito. In Exodus chapter 20, verses 1 hanggang 30, sabi po dito, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun po yung matinding panukala ng ating Lord. In English, ang pagkasabi po dito, and God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Yan. Kung kaya't iba-ibang kulay po niyan ay yan po yung mga puntos. 3 points lang po yung kinuha po natin dyan. At verses 1 hanggang 3 lang po yung ating pong binasa sa Exodus 20. Ngayon is yung ating pong sinasabi ay gustong makita po ngayon God, our all in all. Ang Diyos natin, siya ang lahat-lahat sa atin. Amen. Pwede ba natin sabihin kay Lord, no? By ourselves lang, no? Sambitin nyo lang, Lord, you are my all in all. No? Kung gusto mo naman sabihin sa Tagalog, pwede mo bang sabihin in Tagalog, no? Panginoon, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Yan, di ba? No, napakasarap, no, na sabihin na at ma-realize na ang lahat-lahat pala, ang pinaka-importante pala is ang aking Panginoon, ang ating Panginoon. At even pag makita po natin yung summary ng ating pong buhay, no, mula noon hanggang sa present po ngayon is makikita po natin, maintindihan natin ang napakalaking highlight pala kung bakit pa tayo nagsusurvive hanggang ngayon. We are still surviving. No, nasa pandemic po tayo, pero yung pa rin, nananaig pa rin. May yung awa ng Panginoon, yung presence ni Lord, yun, yung tinatawnaw natin pag-asa. Si Lord lahat yun No? Nakita po natin yung year 2020,
Sabi nila, ito po yung kagaya ng 2020 vision, sabi po ni Cayetano. This is the year of 2020, sabi niya noon. At ito yung year na makikita natin na malinaw, no, kung ano siguro, hindi naman niya sinabi, no, pero kagaya po ng mata na malinaw, 2020 vision, is naging malinaw po ang lahat. No? Ganun na nga, yung taon na iyon, no, last year po, naging malinaw ang lahat kung ano nga ba yung pinakamahalaga sa buhay. And now, we can actually say that our all in all, no, siya ang lahat-lahat sa atin, ang ating Panginoon. Okay, God, our all in all. First, it is God who brought you out of Egypt. Ano ba tong Egypt na to? Yung Egypt po, ang makikita po natin noong unang panahon, this is known as center of great powers. No? Yung makapangyarihan na tao, ma-influential, no? Andyan yung development ng lahat, a place of refuge, a place of oppression. Bakit kaya may refuge, may oppression? Kasi once na there was a time na si Abraham po ay nakaranas po sila ng taggutom at yung kanila pong naging refuge ay pumunta muna, no, pansamantala doon sa Egypt para makasurvive sila. And then nung okay na, lumabas na sila doon. And then Egypt also is a place of oppression, no? Naging oppression din po dahil naalipin po yung maraming Israelita that time. So, itong Egypt na ito ay maraming naidulot sa buhay ng mga bayan, yung bayan mismo ng Panginoon, yung mga tao, maraming nangyari sa kanila. And then kagaya po nung verse po natin kanina, sabi ng Lord, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Merong something. Bakit kaya hinighlight ng Panginoon na sa kanyang mga tao, no, sa kanyang bayan, ako ang iyong Panginoon, no, inalis kita, no, sa Ehipto. And that is kasi meron pong something na nangyayari sa kanila that makes them struggle, that make them oppress, no? Pag sinabing oppress, 'di ba? Yung parang pagkatagalog nito. Anyway, ito yung karanasan na kung saan ay napapahirapan ng husto ang tao. Okay? So, yung lugar ng Ehipto, no, tinitingnan natin yan na ito yung lugar na napapahirapan ng husto ang tao. Ito man ay physical, no, naalipin po sila physically, naalipin din po sila, inalis, ano ba yun? Na-degrade sila, no? Yung kanilang dignidad, it was degraded, no? Yung kanilang pride ay nawala doon dahil ibinaba sila ng husto. Ano pang mga naranasan ng mga Israelita that time, no? Nawalan sila ng karapatan. And then, so it means that the Lord is telling them or telling us na, ikaw na, di nyo ba alam na ako ang nag-alis sa iyo sa Ehipto? Don't you know that I am the Lord your God who brought you out of Egypt? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mayroon po akong, ang tanong ko po, and you can answer this sa iyong sarili na lamang. At ito po yon. Nasa Egypt ka pa ba? No? Ano tong Egypt na to? Ito yung Egypt na to na sinasabi ko ay power. No? Andun yung power. No, authority over you, no, nawawalan ka ng power, nawawalan ka ng nawawalan ka ng dignidad, nawawalan ka ng power to live, no, kasi nandun lahat, nasa Egypt lahat yun. Ngayon, ano pa, nasa Egypt ka pa ba? And what is this Egypt? Yung Egypt na kung saan kagaya ni Abraham, pansamantala, no? Pansamantala siya take refuge doon sa Egypt kasi parang tag dito, mapupunan yung panandaliang pangangailangan nila that time kasi taggutom, no? Nasa place of refuge ka ba, no? Or nasa Egypt ka ba na kung saan is doon ka nakahanap ng alternatibong bagay para masatisfy yung sarili mo.
No? Nasa Egypt ka pa ba? Ano ba yung Egypt, Pastora? Yung Egypt ay yung yung nasa lugar ka ba na kung saan ay you are being oppressed, napapahirapan ka ng gusto, no? Para kang pinaparusahan na hindi mo alam kung ano ba yung matindi mong nagawa, no? 'Di ba? Oppression, no? Andun yung alternatibong refuge, andun yung power na overpower ka, na walang ka na ng yung power to live kasi somebody is overpowering you. Nasa Egypt ka pa ba? Yan. Alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon dito sa story in Exodus ay the Lord brought out His people from Egypt. No? Inalis ng Panginoon ang kanyang bayan sa lugar ng Ehipsyo. So, let us see, no? We can check ourselves, no? Am I still in Egypt? Nasa lugar pa ba ako ng saan is dito lang ako nakakakita kasi ng alternative things to satisfy my life? Am I still in the place na kung saan ay wala na, parang wala nang kulay ang buhay ko? Andito pa ako sa lugar na kung saan is napapahirapan ako ng gusto at parang nagiging malungkot na lang ako sa buhay ko, parang forever na akong ganito. Alam niyo po mga kapatid, kagaya po ng mga Israelita, no? Ang Panginoon ay superhero dahil siya mismo ang pumunta doon para sila'y alisin. Okay. Our God, our all in all. God, our all in all. No? Pangalawang points po na nakita po natin sa sinabi po ng verse 2. It is God who brought you out of the land of slavery. No? Kasi po yung Egypt po ay inalipin po sila. No? Though Egypt was the land of wisdom and development, but it caused the people to become slave. Naging alipin sila. Ano itong Egypt na to? Alam niyo po, the time of Egypt, yung Egypt po ay pinaka-modernize. No? Kumbaga, kung titignan po natin, baka yan yung yan yung first world country. Diba? Kasi tayo nasa third world, ibig sabihin hindi masyadong mayaman. Pero yan is parang sila yung first world country. Andyan yung development. Sila lagi yung nauuna na napapaganda yung marahil teknolohiya, nagkakaroon ng wisdom, no? Diyan po marahil meron magandang mga eskwelahan, at nandyan marahil yung tawag doon, pag-asa na gumanda yung kanilang buhay, may improvement. Pero yung bayan na yan, yung Egyptian na yan po yung nag-cause na maging slave yung mga tao. No? It caused them to become slave. Naging alipin sila. Nawalan sila ng karapatan sa buhay nila. No? Ano yung pagiging alipin nila? No? Although sila doon ay nabubuhay naman sila doon ng family nila, no? Dahil yung iba ayaw na nga nilang umalis doon Ayaw na nilang umalis doon sa Egypt, although naging slave na sila. Kasi ang feeling nila okay lang naman kahit na slave kami dito, nakaka-survive naman yung family namin. Yun yung feeling ng yung bayan ng Panginoon that time. So, though it was a place of wisdom and development, but it caused them to become slave. Nawalan sila ng buhay. Naging alipin sila. Kung ano na lang sabihin nung Egyptian rulers po nila, yun na lang yung ginagawa nila. Do they still have time to love their life? Wala na. Kasi lahat-lahat, iniluhod nila doon sa kanilang pong mga rulers doon sa Egypt. Meron pa ba silang time to enjoy life that time? They don't have pagkakataon na. Wala na silang pagkakataon para i-enjoy yung buhay po nila. Kasi, tinawag na nga silang alipin. Kung ano yung panukala ng kanila pong leader, yun lang. Alipin ka pa ba? Kaya ang tanong ko po dito, kapatid, alipin ka pa ba? Meron bang umaalipin sa'yo? Parang wala nang buhay yung buhay mo, dahil na slave ka isang bagay, alipin ka pa ba?
Ano? Are you being slave by something? Ano ba yung mga, yung iba, naging slave na ng takot, ano? Kasi nasa pandemic, tapos natakot na sila na parang mag-move yung mga buhay po nila. No? Naging alipin na sila nung takot. Yun yung gusto kong sabihin. No? Kaya ang tanong ko po sa inyo, kapatid, alipin ka pa ba? Alipin ka na ba ng takot ng pandemya? Yung iba, alala ko, no? Sa school po kasi, nagtatrabaho po ako. Marami pong estudyante na hindi na nila tinutuloy na pagandahin yung kanila pong mga grades. Kasi nga, naging alipin na sila nung parang kalungkutan na at yung hopelessness na nasa pandemic kasi. Kaya okay lang na ganito ako. Yan. No, I'm not really judging them, pero parang ginajudge ko rin sila. Pero parang ganun yung yung ganun yung nangyari kasi ako rin naman that time nang nag-start po yung pandemic nag-aaral po ako. Nag-aaral po ako at ilang subjects pa. Ang dami ko nga subject that time. So sa awat habag ng Panginoon ay nalagyan naman lahat ng grado yung aking pong mga subjects. Graduating po ako last year. At yun nga sabi ko, hindi pwede na na parang huminto yung buhay ko. Hindi pwede na huminto yung pag-aaral ko. Hindi ko naasikaso yung pag-aaral ko dahil lang sa pandemya. Okay? And so that time, yun, ginapang po natin at nagkaroon po ako ng mga grades. So, hindi ko hinayaan na maging maalipin ako ng pandemic. Hindi ko hinayaan na maging alipin ako ng takot ng pandemya. So, kaya ngayon, tinatanong ko sa inyo, are you in a place or are you in a situation that you are being slave by something? Na parang your life, you don't want to move your life anymore. Parang gusto mo lang na ganyan ka na. Kasi nga, nasa pandemic. 'Di ba? Kasi nga, may takot. Yan. So, yun po. Yung una po kanina na sinasabi ko is, no, ito yung katotohanan, inaalis tayo or inalis tayo ng Panginoon doon sa Egypt natin. Yung Egypt natin na yon andun yung nagpapahirap sa atin. Andun yung nagkokos na mawalan ng kabuluhan yung buhay natin, yun yung Egypt natin. Inalis na tayo din ng Lord. Pangalawa, inalis din tayo ng Panginoon sa pagiging alipin. No, naging alipin ng mga bagay-bagay, 'di ba? Ibig sabihin pag naging alipin ka, nawalan ka na ng karapatan sa buhay mo. Okay? So inalis tayo doon ng Lord, yung pagiging alipin natin. And pangalawa, ito yung gustong ipaalala ng Panginoon sa kanya pong bayan. No? Again, no? What are we talking about? God, our all in all. Siya ang lahat-lahat sa atin, ang ating Panginoon. Kaya naman, sabi niya dun sa verse 3, you shall have no other gods before me. No? Dapat wala ka ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. No? Because ang Lord natin kasi, Elohim. No? Kung makikita po natin, kung titignan po natin yung original na pagkasulat po nito sa original language niya, yung you shall not have no other God before me. Yung God, pag itong gods na to na sinasabi, yan yung supreme one, pinakamataas na lahat. Or yung Elohim, tawag po doon ay Elohim. Pag sabing Elohim is supreme being, no? Siya yung pinakamalakas sa lahat, mighty one. 'Di ba? Supreme one. 'Di ba? Meron tayong mga supreme pizza, 'di ba? Pag sinabing supreme pizza, 'yun yung pinaka pinaka meron na sa lahat. Lahat ng ingredients nandoon. Kumbaga, yun yung tinitignan nila na yun yung pinakamasarap, yun yung pinakamahal. Supreme. Okay? So, kaya sabi ng Panginoon, wala ka na dapat, no? Pinaka. Ako lang dapat, sabi ng Panginoon. So, I must only be your Elohim. And, yun, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ako lang dapat, ang Elohim mo. Ako lang dapat yung pinaka-top on your list. Dapat ako yung pinakamahalaga, sabi ng Panginoon. In Genesis chapter 1 verse 1 is, yun din yung description. No? Elohim. God created. No? Now, in the beginning, God created. God, yung God na sinasabi doon, is the Elohim God. The most powerful God. Siya yung
Panginoon na nag-cause ng lahat. No? Elohim. The most powerful, the mighty God. Alright. Sabi ng Panginoon, ako dapat ang pinakamataas sa buhay mo. Okay. God, our all in all. May mas higit, kaya ang tanong ko po sa inyo, may mas higit na priority ka ba sa buhay mo maliban sa Lord? No? Meron ba? Mayroon bang mas humihigit? Pero, yon, nais mo ba? Nais mo ba siyang maranasan sa buhay mo? No? Nais mo bang maranasan ang Diyos na lumikha ng lahat-lahat? No? Lahat-lahat. Mga kapatid, tatlong bagay lang po yung nais ko pong i-share sa inyo ngayon. No? Ang katotohanan na inalis na po tayo ng Panginoon sa ating Ehipto. Huwag ka nang bumalik doon sa iyong Egypt. Dahil inalis ka na doon ng Lord. Ano yung Egypt mo? Yun yung papahirap sa'yo. Yun yung umaalipin sa'yo. Yun yung nawawalan ng kabuluhan ng buhay mo. Doon nawawalan ng kabuluhan ng buhay mo. Yun yung Egypt mo. Pero ang sabi ng Lord, I have brought you out of Egypt. Inalis na kita sa iyong Egypt. Inalis na kita doon sa lugar na nagpapahirap sa iyo, anak, sabi sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, inalis na kita doon sa pagiging alipin mo. No? Walang kabuhay-buhay ang buhay mo noon. Inalis na kita doon, sabi ni Lord. Alipin ka ng isang bagay, alipin ka ng bisyo, alipin ka ng takot, alipin ka ng kalungkutan. Alam mo, kaya ni Lord pala yun eh. Kaya nga sabi niya doon sa Israelite, no, inalis na kita doon, anak, mga anak ko, sabi ng Panginoon, inalis ko na kayo doon sa pagiging alipin ninyo. Una, inalis kita doon sa lugar. Pangalawa, inalis kita doon sa pagiging alipin mo. Ibig sabihin, the Lord has given you the freedom na. Di ba? Yung unang-una, inalis sila sa Egypt, no? Pagkaalis nila doon sa kanilang pagkaalipin, di ba? They have all the opportunity to prosper their lives. No? Pero yun nga, dumaan sila sa wilderness. Pero ganun pa man, hindi naman sila iniwan ni Lord eh. Inalis ka ni Lord sa Egypt mo, and then hinarap mo yung another challenge of your life. Ang pinakamaganda doon, yes, analis tayo ng Lord doon, and then here we are, no? Another challenges, another level of battle. Ang difference po is kasama naman natin si Lord eh. Nung nasa Egypt tayo, hindi tayo parang kasi yun yung inacknowledge natin, lugar natin, hindi natin mapapasok si Lord sa buhay natin. Pero ngayon, na umayon tayo at sumama tayo doon sa panukala ng Panginoon, no? Makikita na rin naman natin na sinasamahan sila ng Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos. Kaya naman sila di ba, kagaya po ng nakaharap na pagsubok nila ng mga Israelites that time, ay nung hinahabol na sila ng kanilang ng mga umaalipin sa kanila, di ba? Wala na silang ibang matakbuhan, pero ang daming himala ang ginawa ng Panginoon. Nung wala na silang matakbuhan, pagtingin nila sa kanan, pagtingin nila sa kanilang kaliwa, at pagtingin nila doon sa kanilang likod, andun lahat yung mga kalaban. Pero pagtingin nila sa kanila pong harapan, yun na po yung napakalalim na dagat. Pero ang ginawa ng Panginoon, binuksan niya po, naggumawa po ang Lord ng highway doon sa karagatan na napakalalim. Nakita po natin, di ba? Yung dagat nagbukas po. At doon sa gitna ng dagat na yon, doon po lumakad yung mga anak ng Diyos. Yung bayan ng Panginoon, lumakad po sila doon, no? Doon sa binuksan ng Lord na isang daan po para po sila ay makaligtas. Kaya mga kapatid, no, if the Lord has brought you out of Egypt and now you are facing another challenge of your life, don't worry, dahil mas masarap na po mabuhay kasi kasama natin ang Panginoon. Bibigay siya at magbibigay ng maraming himala sa iyo. Pangalawa, no, wala ka nang alalahanin dahil pinigyan na through this, yung slavery na yun, inalis kita sa slavery, anak, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, pinigyan ka ng kalayaan. Kalayaan, develop yourself, kalayaan para talaga maganap yung plano ng Panginoon sa iyo,
Ano nga ba yung yung purpose ng Lord sa'yo? Ano nga ba yung calling mo na bilang anak ng Diyos? Ano nga ba yung kalooban ng Panginoon para gawin mo? No? Now that you are not a slave anymore, you have the freedom to do everything. No? Na ikaw ay mabuhay na mayroong kaluguran sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. And thirdly, wag natin kalilimutan. May sinabi ang Panginoon, anak, I must be your number one. I must be the supreme person in your life. I must be the supreme well-being. I must be the supreme being in your life, sabi ng Lord. Do you want to live well? No? Acknowledge God as your Elohim, the most powerful, the most number one. Amen? Kung may pipiliin ka, di ba? At may pera ka, di ba? Yung pinakamasarap naman talagang pipiliin mo. Now, kung pipili ka sa buhay mo, at yung at nagmamay-ari ng buhay mo ngayon ay, di ba? Ikaw na ikaw lang din. Ito, piliin mo na ang Panginoon. No? Wala nang magwi-withhold sa'yo. No? Wala nang slavery. Wala nang wala na yung oppression. Now, it is all in your hands. Will you choose God? Or will you choose yourself? Yun na lang No? Wala nang meron na tayong kalayaan. Pero, still, the Lord is asking us, will you choose Him or will you choose yourself? Again, God offers salvation to those who will believe in Jesus. Una-una, sinabi ng Lord kanina, diba? Ano sabi ng Panginoon? I am the Lord, your God. Well, sa ating pong tatlong puntos na ito, God offers salvation to those who will believe in Him. Do you want to get out from your Egypt? Do you want to get out from Egypt? Gusto mo bang makalaya mula doon sa iyong Ehipsyo? Ano yun? Gusto mo ng kalayaan mula doon sa iyong Ehipto? Ano yon? Yung lugar na nagpapahirap sa iyo. Well, the Lord is offering you salvation. If you believe in the Lord Jesus Christ, you will have that salvation. Pangalawa, God offers freedom from any kind of slavery. Wala kang kalayaan, kapatid? Well, our God is offering freedom. Bibigay ang Diyos ng kalayaan ngayon. Pangalawa, God will always remain Elohim. Mananatili ang Diyos na pinaka-mataas, pinaka-makapangyarihan sa lahat. Our God, our Elohim. Amen. Sa oras pong ito, let us reflect. Mag-reflect naman po tayo. Isipin po natin or patuloy po natin na damhin po natin that itong tatlong katanungan ko po dito, sabi ko dito ay, do you need salvation? Tanong ko po ngayon sa inyo, do you need salvation? Do you need freedom? And do you want to experience the Elohim, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ngayon po mga kapatid, sa oras pong ito, ay let us reflect and then let us think about this. Pwede po natin ipikit po ang ating pong mga mata ngayon. Let us reflect on what the Lord has told us through this message. Just close your eyes at isipin po natin yung mga tatlong tanong na ito. Do you need salvation? Kailangan mo ba ng kaligtasan ngayon, kapatid? Kailangan mo ba ng tulong mula sa Panginoon para may alis sa Ehipto? Do you need salvation? Pangalawa po, do you need freedom? Nais mo ba ng kalayaan, kapatid?
Kailangan mo ba ng kalayaan? Pangatlo, do you want to experience Elohim? Gusto mo bang maranasan ang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat? Siyang lumikha at nagmahal sa ating lahat. Do you want to experience Elohim? Habang nakapikit po kayo, ay decide. Just close your eyes and you decide. Will you say yes or will you say no? Again, I'm asking you, do you need salvation? Do you need freedom? Do you want to experience Elohim? Kung ano man kapatid yung iyong naging sagot, kung ikaw ay nag-yes, kung ikaw ay nag-no, the Lord has heard you. Nakikita ng Panginoon ang puso mo. And this time, let us come in prayer. God offers salvation. God offers salvation. So come in prayer and accept Jesus as your Lord and Savior. God offers freedom. Come in prayer and accept the freedom through the blood of the Lord Jesus Christ. God remains Elohim. Come and let us worship Him. Sumunod po kayo sa isang maikling panalangin na ito. Sabihin niyo lamang po, Panginoong Jesus, ako po'y nagpapakumbaba. Inaamin ko na hindi ko kaya ang buhay na ito kung di mo ako tutulungan. Panginoon, ligtas mo po ako. I need salvation from my Egypt. Save me, Lord. I open up my heart to you. Come and rescue me. And Lord, I need freedom. Sit in my heart, Lord, and give me that freedom that I need. Lord Jesus, I want to worship you, my Elohim, my God, my mighty God, my powerful God. Be my Lord always, and I worship you. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, pikit nyo lamang po ang inyo pong mga mata sa oras na ito and I will pray for you. Panginoon, nakikita mo, O Diyos, ang mga kapatid ko pong nandito, Lord, mga kaibigan kong nandito, Panginoon. Lord, you know their hearts, Lord God. You know all their needs, Lord. Panginoon, I pray for your grace. Bayaan mo sila. Gabayan mo sila, Panginoon. Subaybayan ang mga buhay po nila. Sila na mga nagsuko ng buhay nila sa iyo. Sila, Panginoon, na humingi ng tulong, ng kaligtasan. Sila, Panginoon, na humingi ng kalayaan. Panginoon, I pray for them. Embrace them, O God. Embrace them, Lord, and give them the assurance, Lord, that you are a Father who loves us so. Holy Spirit, O God, to your sweet presence, Lord, speak to them, O God. Guide them, Lord Jesus. Speak to them always, Lord. Whisper to them, O God, the assurance that you have loved them more and more. Lord Jesus, let these people worship you all the time, O God. Let all these people, Lord Jesus, acknowledge you as their Elohim. Acknowledge you as their Supreme One all the time of their lives. Thank you so much, O God, into your mighty hands, Lord. I commit and I entrust my brothers and sisters to you. In Jesus' name, and this all we pray, to you all the glory of God.
In Jesus' name, this we pray and everybody say Amen. Amen. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. At palakpakan po natin